judgment. Pinapatunayan ni Jeremias, mga tao, may darating na paghuhukom. Pero ayaw pong paniwalaan ng tao. Kasi meron siyang contemporary, yung mga kasabayang propeta, na ang iniaaral naman is about prosperity. Oh, people of God, we love prosperity. Sino gusto na mag-prosper? Uy, nahihiya pa naman kayo eh. Sino gusto mag-prosper? Of course, all of us. Kasi unang-una, ang Diyos ang nagplano niyan. My plan for you is to prosper you. Alam ng Diyos yan. Tama po ba? Pero, huwag natin kalilimutan, katulad ng sinasabi ni Jeremias, merong judgment. Eh, minsan yung tao, katulad sa panahon ni Jeremias, ang gusto lang prosperity, ayaw ng judgment. Kaya pag judgment daw yung tinuturo, para ka nangangaral sa mga patay. So sabi doon, Jeremiah spoke exactly the word of God without adding or deleting some information of facts. Katotohanan yung dinadala ni Jeremias. He was insulted and disgraced too much. Hinihiya. Binabato. Kaya si Jeremias ay tinawag na the crying prophet. Kasi sa kanyang panahon, pag nagsalita na si Jeremias, nagbuka ng pangalang Yahweh. Naku, naiirita yung mga tao. Pag nagsalita na si Jeremias patungkol sa judgment na darating, nagagalit ang mga tao, binabato, hanggang iiyak si Jeremias. Maalam yung kanyang pagmamahal sa Diyos. But you know, one time sabi niya na ayoko nang pangusap para kay Yahweh. Look at Jeremiah chapter 20 verse 9. Okay, in Jeremiah chapter 20 verse 9, ang sabi doon, I will not mention him or speak anymore in his name. Di na ako magsasalita sa pangalan ni Yahweh. Ayoko na. Sabi niya, ayoko na. Kasi ano po, hindi niya siya, binabato siya. Pinag-i-interesa na siya ipatayin. Pero ano sabi doon? But if I say, I will not remember him or speak anymore in his name, then in my heart, sabi doon, then in my heart, it becomes like a burning fire shut up in my bones. And I am weary of holding it in, and I cannot endure it. Nararanasan niya, parang may sasabog sa kanyang puso. Why? Yung salita daw ng Diyos, nasaan? Nasa kanya, mga buto na parang naglalagablag na apoy. Na kapag hindi niya pinakawalan, sasabog ito. You see that? Nakukuha niyo po ba? Sabi niya, His word is in my heart. Now, church, nasaan ang salita ng Diyos sa inyo? Baka mamaya hanggang isip lang. Baka mamaya hanggang labi lang. Bakit sila may paalam na pagnanasa na maparangalan ng Diyos? Kasi nasa puso nila ang salita ng Diyos. His word is in my heart. Like a burning fire. Shut up in my bones. Kulong doon yung apoy. At gusto niya